5, 4, 3, 2, 1. Walo sa loob ng 10 mga ninigarilyo ay mga kabataan na natuto lamang sa mga kasama at impluwensya sa mga TV advertisement. 58% ng tao sa Pilipinas ay mayroong bisyong paninigarilyo. At ito ay nagdudulot ng sakit na tulad na Maaari po ba namin kayo makapanayam kung bakit kayo naninigarilyo? Para sa amin kasi, ang paninigarilyo, libangan na namin, tsaka yung oras namin lumilipas. Ano naman ang naitulong sa inyo na maganda? Maganda, wala. Tulad nga nung sabi niya, pampalipas oras daw. Yun yung pinakamagandang bagay na nangyayari sa amin. Naitutulad mo to. Ano naman ang mga masamang naidudulot sa inyo? Alam namin kami magkakasakit, pero darating din ang oras na kami lilisan. Bali, oras-oras lang, panapanahon. Kaya panahon lang yan. Sino naman ang nag-impluwensya sa inyo para manigarilyo? Airpot ko sa akin, kasi sinimulan niya ako sa pasindi-sindi. Hanggang sa ito, natutunan ko, inom, nigarilyo. Dito na ako. Kaya isa pa pag natikman mo na, mahirap nang iwasan eh. Once you pop, you can't stop, sabi nga nila, no? Kailan yung unang naranasan ang paninigarilyo? Ako nung first year high school, sa inuman ng barkada, napaits ako, isa pa, hanggang sa isa pa, dire-diretso. So, kasi tol, yung bisyo, simula nung, umpisa mo, mahirap na iwasan yan. Nakakailang stick naman kayo sa loob ng isang araw? Ako, minimum ko hanggang 3 lang. Pero kung may handang magbigay sa akin, sige, abot lang ako. Pero limitado rin naman ako. Hindi ba kayo nakangamba sa mga sakit na maaaring may dulot sa inyo ng inyong paninigarilyo, sa inyong kalusugan? Gaya nga ng sinabi nito kanina, na kung yung oras namin, darating na andyan na. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay, di ba? Kaya, sakit, madali lang yan. Diyan ang doktor.